Sa kabilang banda, sa isang magarbong gusali, sa harap ng walang kwentang estatwa. Makikita natin ang isang makulay na banner na sinasabing ito daw ang unang pagpapakita ng nilikha ng anak ng mga Dinrayor. Makikita natin dito ang iba't ibang klase ng tao ang dumalo. Iba't ibang klaseng larawan ang nakapaloob dito, ngunit tila may isang larawan dito ang talagang dinaig ang lahat at pinagkaguluhan ng mga tao. Makikita naman natin dito si Rockil na binabati si Dinrayor dahil isa na daw siyang professional artist na may halong pagpalakpak pa. Makikita din natin si Dinrayor na tila nahihiya naman dahil dito, ngunit nagpapasalamat pa rin ito sa Crown Prince. Tinanong naman ni Rockil na kung bakit daw mukhang malungkot itong si Dinrayor. At dito ay nakangiwi-ngiwi ngunit hindi nakaimik si Dinrayor. Dito ay matutunghayan na natin ang mga larawan kung bakit tila ngiwi ang mukha dito ni Dinrayor. Sa unang larawan ay makikita natin si Rockil na tila si Papa Donald Trump na nakasombrero pa na may logo ng US at may halong pagturo. Sa kasunod na larawan naman ay may pamagat na live trio. Makikita naman natin sila Damian, Rockil, at Garden na tila ba mga rockstar ngunit mga gamit panglinis ang kanilang instrumento. Sa pangatlong larawan ay makikita natin si Rockil na tila ba si Eminem na nakabonnet pa at may emo na style. At ito ay pinamagatang Life Comes Back to You. At ang pang-apat na larawan naman ay ang close-up na larawan ni Rockil na may luha pa na animoy concern sa kung ano. At ito ay may title na I Tear Up Sometimes. Ngunit sa harap nito ay makikita natin si Damian na tila gusto nang bunutin ang kanyang espada at sinasabing hindi daw niya alam kung bakit daw parang gusto daw niya itong hiwain. Sa pagpapatuloy naman ni Dinrayor sa tanong ni Rockil na kung bakit daw siya mukhang malungkot ay dahil pakiramdam daw nito ay nanlalako lang daw siya ng kapwa. Umakbay naman dito si Rockil at sinabing ayos lang daw ito, dugtong pa ni Rockil na madalas daw itong gawin sa Photoshop. Nagtataka namang nagtanong si Dinrayor na kung ano ang Photoshop. At nag-iba na dito ng topic si Dinrayor at tinatanong nito si Rockil na kung nakatulong daw ba ang kanyang artwork para makapagkalat ng balita tungkol sa kanya. Sumagot naman si Rockil at sinabing syempre naman daw at ito'y labis na nakatulong. Sa isa pang larawan ay makikita natin si Rockil na nakasuot na pang-doktor at may apat na matitipunong nurse na tila ba lalaki na sa laki ng kanilang mga muscles, at may katagang "Show me the Ganho." Dito ay sinasabi sa atin na ang ibig sabihin ng Ganho sa Korea ay nurse at hindi na daw niya ito babaguhin kasi ito daw ang tawag nila. Maririnig naman natin sa mga nakatingin sa larawan na nagpunta daw sila dito dahil libre naman daw. Ang isa naman ay nagtatanong kung anong klase larawan daw iyan. Sa ibaba ng larawan may makikitang maliit na karatula at sinasabing ito daw ay oil painting. Ang "Show me the Ganho." Sinasabi dito na maari din daw silang maging anghel tulad nila. Isang anghel na nakaputi. Sinasabi dito na mararanasan daw ang pagkakontento at kasiyahan sa buhay sa pamamagitan ng pagiging nurse. Na may karagdagang bonus at napakagandang sahod at ito ay sinisigurado ng Crown Prince. At dulong ibaba ay may nakalagay pang "Apply Now." Sa usap-usapan naman ay maririnig natin na mayroon ng umaamin na pangarap na daw niyang maging nurse. Sa isang kwarto, sa application office for the nurse selection test. Makikita natin dito si Garden at ang iba pang empleyado ng palasyo na abalang-abala sa pagsusuri ng mga aplikante para sa magiging nurse ng kanilang side palace clinic. Sa likod ng napakaraming taong nakapila ay maririnig natin ang bulong-bulungan na ang sahod daw dito ay talagang napakalaki. Sinasabi naman ng isa na ang isang buwan na sahod daw ay kayang makabayad ng 2 taong upa ng kanilang tinutuluyan. Makikita naman ulit natin dito ang binata na hindi nakakabayad ng upa na lumuluha at sinsasabing, ina, pag siya daw naging nurse ay makakabawi na daw siya sa gastos sa pagpapalaki niya sa kanya. Sa tabi naman nito ay ang babaeng nakasuot pang kalto at tinitignan kung ano ang nilalaman ng nasa papel. Sinasabi sa papel na ang application process daw ay nakadepende sa kalusugan at sa mood ng Crown Prince. Ang requirements naman na ay sinasabi ng dapat ay nakatira sa Empire's capital. At ang paraan daw ng pag-a-apply ay sinasabing sagutan daw ang mga tanong at magpunta sa bayan ng Frontiere sa Office of the Nurse Station. Pumukaw naman sa paningin ng babaeng nakaitim ang requirements na sinasabing dapat daw ay nakatira sa Empire's capital. Dito ay hinawakan niya ng mahigpit ang papel at tila ba may masama itong binabalak. Sa kabilang banda, makikita natin si Rockil at Damian na nakatingin lang mula sa malayo. At tinatanong dito ni Damian si Rockil kung totoo daw bang naisisyahan siya sa mga nakikita niya. At makikita naman natin dito si Rockil na kumikinang ang mga mata at may halong tulo-laway pa dahil sa pagkagalit sa mga nakikita. Dito ay nagseryoso bigla si Rockil sabay ang punes ng kanyang laway na kanina lang ay tumutulo na at sinabi na, syempre daw ay masaya siya. At bakit naman daw hindi? Dagdag pa ni Rockil dito na kung makakakuha daw sila ng mga may kakayahan at may kasanayan na tao para maging isang nurse.
At tiyak na dadami daw ang pupunta sa Side Palace para magpagamot. Kaya daw, dito ay kinumpas ni Rockell ang kanyang kamay at nagsimula na namang masiraan ng bait at tila bana sa isang videoke at sinasabi, kinakanta na, kung paano daw siyang hindi magiging masaya. At sa isip-isip naman ni Rockell ay kanyang bonus na karagdagang buhay na kanyang maaring matanggap. Makikita naman natin dito si Damian na nanunood lang sa likod ni Rockell at sinasabing pambihirang tao talaga ito. At bukod daw doon ay galante pa. Makalipas ang 6 na araw, makikita natin ang banner ng Show Me the Ganho sa palasyo at ang mga tao na nakaabang dito, kabilang na ang babaeng nasuot na itim na pangkulto. At dito ay nagpasya na siyang magpakita ng mukha sa atin at sinasabing, sakto daw ang kanyang dating. Sa ibabaw ng entablado, makikita natin ang tagapagsalita na may hawak pang kutsara bilang mikropono at pasiga na sinabing, makinig ang lahat. Ilang sandali na lang ay magsisimula na ang pagsasanay upang piliin kung sino ang mga karapat-dapat na maging nurse ng Side Palace. At dito ay ipinakilala ng tagapagsalita na ang susunod daw na magsasalita ay ang Crown Prince. At sinabi din ang pamagat ng kanilang program na Show Me the Ganho na tila ba isang reality show sa television. At dito ay pasiga na sinabi ng tagapagsalita na ang unang pagsesenay daw ay. Ngunit biglang natigilan ang lahat ng sabihin nito na sa susunod na linggo pa daw niya ito sasabihin. At sa huling larawan ay makikita natin si Rockell na sinasabing ganoon daw talaga. Na alam naman natin na siya talaga ang may pukana ng lahat. Ngunit bago ko nga pala ito ituloy ay may sasabihin ako sa inyo, nakita ko sa analytics na 90% sa mga nanonood ay hindi naman nakasubscribe sa akin. Aba, teka, puro nude lang, walang subscribe, mag-subscribe ka o itatapon ko ito, joke lang po, palike na din po sana, marami pong salamat. Pagkatapos ng commercial, muli ay ipinakilala ng host na ang show daw na ito ay sponsor ng walang iba kundi ang Crown Prince. At muling pasiga na pagpapakilala sa show na pinamagatang The Nurse Station Competition, Show Me the Ganos. Sa pagpapatuloy ng host na may hawak na kutsara. At dito ay kanya nang sasabihin kung ano ang kanilang unang magiging task. At ito daw ang karera hanggang sa interview test location. Maririnig naman natin na ang pagtataka ng mga tao na ang tagal daw nilang naghantay, eto lang pala ang ipapagawa sa kanila. Makikita naman natin dito ang Royal Guard na nagbibigay ng instruction sa mga kalahok at sinasabing hahatiin daw sila sa 5 grupo na tig-50 para sa task ngayon. Lahat daw sila ay magsisimula sa gate ng Side Palace at magpapaunahan silang makarating sa main building ng Side Palace. Makikita naman natin na 3 kilometro ang nasabing layo na kailangan nilang takbuhin. Dagdag pa sa palatuntunin, 10 lamang daw kada grupo ang makakapasa para ma-interview. Gulat at taka na may halong galit naman ang ibang mga kalahok at tinatanong na kung paano naman daw ang nahuling 40 tao sa grupo. Sumagot naman ang Royal Guard at sinabing ang lahat ng nahuli pa, pagkatapos makadating ng unang 10 ay hindi na makakapagpatuloy sa susunod na task. Maririnig naman natin ang ibang tao na umaalma pa rin sa palatuntunan at sinasabing kalokohan daw ito. At dito ay maririnig na natin ang sigaw ng Royal Guard na sinabing ang unang grupo daw ay maaari ng tumakbo. Makikita naman natin sa larawan ang masugid na pagtakbo ng mga kalahok at talagang ayaw talaga nila magpahuli. Hanggang sa makarating sila sa lugar ng hangganan at ang naging papel naman dito ni Garden ay ang taga-bilang kung ilan na ang mga naunang nakarating at ang taga-pigil na din ng mga nahuli. Sa loob ng main building ng Side Palace makikita natin ang mga kalahok na grabe ang hingal, ubo at ang iba ay talagang humilata na sa sahig habang sinasabi dito ni Garden na magaling daw at sila ang mga nauna, ngunit ang kasunod na task daw ay agad na daw nilang sisimulan. Makikita natin si Garden sa harap ng mesa na may nakalatag na tila iba't ibang klaseng halamang gamot, habang sinasabing ang kasunod na task daw ay ang pagpili sa 6 na gamot na nasa mesa kung alin ang hindi naimbak ng maayos. Makikita natin ang mga kalahok na mabilis na sinuri ang mga gamot sa ibabaw ng mesa. Iba't ibang klaseng paraan ang kanilang ginawa para masuri ito. May ibang inaamoy, ang iba ay hinahawakan sabay singhot. Makikita din naman natin ang iba na nilalasahan. Makikita din naman natin na may isang kalahok ang nakaitim na suot na nakahudi pa na tila ba nakayuko at nahihilo. Dito ay nagsimula ng tila sumama ang pakiramdam nito at tuluyan nang bumagsak. Gulat na gulat naman ang lahat ng kalahok dahil sa pagbagsak ng kapwa nila kalahok,
at dito ay hindi nila alam kung ano ang kanilang gagawin. Makikita naman natin ang mga kalahok na nagkakatinginan at nagtataka na kung bakit wala ni isang gustong tumulong dito. Iniisip naman ng isa na kung dapat ba na siya ang tumulong o ang kasama nilang iba. Ngunit tila nagpa siya ang buong grupo na hindi na lamang tumulong dahil wala na daw silang oras para dito at kailangan daw nila munang tapusin ang pagsusulit na ibinigay sa kanila. Ngunit dito ay makikita natin si Rockil na nagmamasid sa kanila sabay ang lingon kay Garden at sinenyasan ito. Sumagot naman ng pagsenya si Garden sabay ang lakad na nito sa harapan ng mga kalahok. Sinabi niya sa mga kalahok na itigil na daw ang kanilang ginagawa dahil tapos na daw ito. Sinabi din ni Garden na nakakatuwa daw silang tignan kung paano mag-focus sa kanilang ginagawa at sinabi din nito na tatawagan na lamang daw sila. Sasabihan na lang daw sila sa mga susunod na araw kung sino ang mga nakapasa sa kanila. Habang paalis na ang unang grupo, maririnig natin ang usap-usapan ng mga ito at sinasabing, hindi man lamang daw niya nakita kung alin doon ang tama, at ang isa naman ay nagtatanong sa mga kasamahan niya na kung bagsak na daw ba siya sa test. Habang ang kasamahan nilang tila nahilo na bumagsak sa lupa ay iniwan nilang tila wala lang. Pag-alis ng lahat, makikita natin ang isang kalahok na nananatiling nakabagsak sa lapag habang ito ay tinitignan lamang nila Rockil at Garden. At dito ay sinabi na ni Rockil na maari na daw siyang tumayo. Pagkatayo, makikita natin na ito pala si Damian na nagpapanggap lamang na isa ding kalahok. At sinasabi niya dito na mabuti na lang daw at madali lang silang naloko. Bagtong hininga naman na sumagot si Rockil na nag-aalala daw siya dahil masyado naman daw madrama ang kanyang pagkakagawa. Nagtataka naman tinanong ni Damian na kung talaga daw ba. Sumagot naman si Rockil dito na panoorin daw siya kung paano daw dapat. Makikita natin si Rockil na umarte na katulad ng sa nangyari kanina kay Damian. Mula nung tila nalasan at sumakit ang kanyang tiyan, hanggang sa dahan-dahang pagbagsak sa lupa. Maging sa pagbagsak sa lupa ay tila may halong props pa ng padugo effect habang umuubo-ubo. Pagkatapos ng pag-arte ay umupo na si Rockil at nagpunas ng animoy dugo na props niya at sinabihan si Damian na di ba mas makatotohanan daw ito. Makikita naman natin dito si Garden na tumutulo ang luha dahil sa galing ng pag-arte ng kanyang alaga na si Rockil at sinasabi niya dito na nasayo na ang lahat at may pa-perfect 10 na score pang nalalaman. Sabay ang yabang pa ni Rockil kay Damian at sinabihan pa ito na kung gusto daw niyang ipasok niya ito sa acting workshop. Hindi naman nakaimik dito si Damian dahil pakiramdam niya ay tila pinagkakaisahan na lang siya ng dalawa. Sinabi naman ni Rockil na, kahit papano naman daw ay nagpapasalamat siya sa ginawang pag-arte ni Damian dahil kung hindi sa kanya, ay mas nasuri niya ang mga kalahok ng tama. Nagtanong naman dito si Damian kung ano daw ang pasya niya sa siyam mga kalahok na nakasama niya. Sumagot naman si Rockil na, bagsak daw silang lahat. Ang kasanayan ay kayang pag-aralan ngunit. Di na natuloy pang magsalita dito si Rockil nang muling sumagot si Damian at sinabing, ang ibig mo bang sabihin na ang pag-uugali ng tao ang mas mahalaga sa lahat? Sumagot naman si Rockil at sinabing, tumpak, dagdag pa niya na kaya daw hindi sila pumasa sa pamantayan. Lalong-lalo na sa pagiging nurse. At dito naman ay maririnig natin na inihahanda naman ang pagtakbo para sa susunod na grupo. Sa susunod na eksena ay makikita nating muli ang parehas na eksena na nangyari sa unang grupo at dito ay wala pa ring nakapasa. Sa group 3 naman ay isang mandirigma naman ang ginawa nilang taga-akto, wala din ang nakapasa. Kaparehas din ang nangyari sa pang-apat na grupo. Nanghina naman si Rockil sa sobrang panlulumo dahil sa mga nangyari at dito ay hindi siya makapaniwala sa mga nangyari. Wala ni isa man lamang sa kanila ang nag-aalala sa kasamahan nilang biglang nag-collapse. Dito ay niyaya ni Rockil si Damian na maglakad-lakad para makapag-isip. Habang naglalakad-lakad ay iniisip ni Rockil na naubos na ang lahat ng kalahok para maging nurse, at dito ay nauubusan na rin siya ng pag-asa. Nang biglang may maririnig siyang boses na sinasabing bakit hindi daw siya maaring sumali. Makikita naman natin dito ang kawal na kausap ang kaninang babae na nakasuot na pangkulto at sinasabihan siya na hindi daw kasi siya tao. Nagtataka naman si Rockil na kung ano daw ang pinagsasabi ng kawal at paano niya nasabi na hindi tao ang babaeng nasa gate. Dito naman ay sumagot ang babae at kanyang pinagdiinan na isa siyang tao. Muli ay kumontra dito ang kawal at sinabi na hindi daw siya talaga tao.
Nasabihan naman ni Rockil na pasaway daw ang kawal na ito, at kung bakit daw niya nagawang awayin pa ang isang iyon lalo na daw ngayon na wala nang natirang iba pang makakalahok. At pagalit na nasabi ni Rockil dito na, kung hindi siya tao, ano naman daw ito. Maririnig naman natin na sumagot si Damien at sinabihan si Rockil na ang babae daw na iyan ay isang werewolf. Natigilan naman si Rockil dahil sa kanyang narinig at tinanong nito na paano siya magiging werewolf wala naman daw siyang buntot. Muli ay sumagot si Damien at sinabing hindi niya lang daw ito nakikita dahil maluwag ang pang-ibaba nito. Sumang-ayon naman dito si Rockil at sinabing isang maliit na werewolf. Iniisip naman ni Damien na maging ang Crown Prince daw ngayon ay parang may takot na din dahil sa imahe ng mga werewolf. Makikita naman natin dito ang larawan ng isang werewolf na nagpanggap na isang lola na tila ba isang eksena sa palabas na Little Red Riding Hood. Makikita naman natin sa kasunod na larawan ang maaring katangian ng isang werewolf kayang magbagong anyo bilang may malakas na pangangatawan, at lalong-lalo na may malakas na pangamoy ng tulad ng aso. Makikita naman natin si Rockil na muling kumislap ang mga mata at nagtulo-laway pa habang sinasabing siya ang pinaka-perpektong para sa traditional medicine clinic na nurse. Bigla namang nagbago ang pananaw ni Damien dito at sinabing wala pala siyang sinabi kanina. Sa pagpapatuloy ng pagtatalo ng kawal at ng werewolf na babae, maririnig natin na sinasabi ng babae na isa din siyang mamamayan na nasasakupan ng batas ng imperyo. Sumagot naman ang kawal dito na oo nga, ngunit pag nawalan daw siya ng control sa sarili niya ay magbabagong anyo daw siya nang wala sa oras. Nanggigil naman ang babae dito at sinabing masyado naman daw mapanghusga ang kawal na ito. At sinabi din niya dito na hinding-hindi daw ito mangyayari. Dito naman ay tila niloloko na ng kawal ang babae dahil sa kakulitan nito at sinabi na natatakot na daw siya nito, lalo na daw ngayon habang tinititigan siya ng kanyang nanlilisik na mga mata. Gigil na dito ang babae at minumura na sa isip ang kawal hanggang sa pumagitna na si Rockil sa mga ito at pinatigil sila. Kinausap niya dito ang kawal at sinabihan ito na kung nabasa ba niya ang notice for nurse recruitment na pinakalat niya, dagdag din ni Rockil na hindi ba daw sinabi niya doon na basta nakatira malapit sa capital ay maaring mag-apply. Sumagot naman ang kawal dito at sinabing opo kamahalan. Muli ay nagsalita ang Crown Prince at sinabing, hindi ba't nakatira pa rin siya malapit sa capital kahit na siya ay isang werewolf. Sumagot ulit dito ang kawal at sinabing ipagpatawad daw niya ang kanyang pag-uugali. Sumagot naman si Rockil at sinabing huwag daw siyang humingi ng tawad sa kanya, kundi sa babae daw na nasa harapan nito. Nagulat naman ang babae dahil sa mga sinabi ni Rockil. Dito ay sinabi ni Rockil sa babae na humihingi daw siya ng tawad dahil sa pambabasto sa kanya ng kanyang kawal. Sumagot naman ang babae at nagpakilala, sinabi nito na siya daw si Anes, ang anak ng mga Haslin. Sabay ang bati nito sa Crown Prince. Tinanong naman ni Rockil si Anes na kung gusto daw niyang subukan ang nurse test. At sumagot naman si Anes na opo kamahalan. Dito ay sinabi naman ni Rockil na maari na daw nilang simulan agad ang test agad-agad. Nagulat naman ang reaksyon ni Anes dahil sa bilis ng mga pangyayari. Nilingon naman ni Rockil si Anes at sinabi na, dahil isa daw siyang werewolf, ang ibig sabihin daw nito ay hindi daw ito agad-agad napapagod tama daw ba? Ngunit dagdag din ni Rockil na hindi pa daw niya ito makita. Kaya't kung manalo daw siya laban sa kawal na ito ay makakapasa siya sa unang pagsubok. Nagulat naman ang kawal at nagtatanong na kung bakit siya nadamay dito. Kasunod naman ay nagbibigay na ng patakaran si Rockil at sinasabing ang layo daw mula dyan hanggang sa fountain ay 400 metro. Ang unang makapunta sa fountain at makabalik daw ay siyang mananalo. Dito ay nagtanggal na ng balabal si Anes at sinabing naiintindihan daw niya. At kinausap naman ni Rockil ang kawal at sinabihang maghanda na rin. Matapos ang paghahanda ng dalawa, makikita natin ang kawal na mukhang walang balak magpatalo kay Anes at handa na para tumakbo. Habang si Anes naman ay nag-uunat-unat lang. Tila naman may galit ang kawal dito at iniisip niyang sigurado daw siyang maiiwan lang ito sa kanya at siya ang mananalo.